Lagi kong napapansin yung magamang ito na halos araw-araw dumadaan sa shop ko, tumitingin ng mga sapatos. Sa akin, una, alam ko mga customer sila. Kaya hinahayaan ko lang silang tumingin, tignan, kasi alam ko naman na possible na bibili sila. Sa mga ilang araw na lumipas, napapansin ko na halos araw-araw na talaga silang dumadaan. Gabi-gabi. Kaya pag dumadating sila, diretso agad sila sa sapatos area. Tinitignan yung mga sapatos isa-isa, hinahawakan nila isa-isa. Parang dinadaman nila na sana makabili rin ako niyan soon. Hanggang sa nakausap ko sila, lalo na si tatay, na tinanong ko siya, "Tay, anong size mo?" Sabi niya, "Ay, hindi anak, para sa anak ko yan sa probinsya." Grabe no, grabe magmahal yung mga magulang na tinatanaw-tanaw lang nila yung mga bagay na ibibigay nila para sa mga anak nila. At yung pinakahinangaan ko kay tatay, na tinanong niya ako na, "Anak, pwede ko bang hulug-hulugan to ng 100 araw-araw? Pag nabuo ko na, saka ko kunin yung sapatos." Doon ako na-touch ng sobra. Doon ako tinamaan ng sobra. Nagkataon malapit ng aking kaarawan. Kaya sabi ko, sa araw ng birthday ko, reregaluhan ko to si tatay. Hindi ko naman need na videohan to or ano. Pero na-inspire ako na grabe yung pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kaya it's time naman na siya naman yung bigyan natin. Siya yung regaluhan natin. Kaya ayan, inassist ko siya, pinapili ko siya kung ano yung gusto niya. Kung ano talaga yung pwede niyang magamit. Tama na ito, bigyan mo ng chinelas ko. Alam ko dapat yung mga gusto mo. Alam dyan gusto mo? Yung muna lang kasi. Hindi na dyan gusto mo, nalipili yan ang gusto mo yan. Nakakaitin. Ha? Basta makikita ko ito, susuotin mo ha. Ayun na ako. Suotin mo yan, gusto ko makita suot mo yan ha. Kailan bira lang ako magsuot kasi. Alin dyan? Dali, pili ka. Ito na kita. Igalo kape. Ay, sabagay na. Makamalaki ang busin. Ay, malinis. Ano? Maluwag, masikip. Oo, tingnan mo. Tama. Sakto lang? Oo. Ito sa'yo? Oo. Sige, sa'yo na yan. Salamat. Ano yung ano natin dito, yung box na ito. Yan. Ano? Kasha? Saan mo ako? Dadaan ka dito ng sapatos. Oo. Grabe no, walang katumbas na halaga o pera yung bawat ngiti na nakikita natin sa mga mukha ng mga taong natutulungan natin, na wala tayong hinihintay na kapalit. Kasi sabi nga nila, mas masarap maging tools upang magpasaya ng ibang tao na magbigay. I hope tatay, natuwa ka sa munting regalo ko sa'yo. Hanggang sa muli. Mga kada, ngayon ay kasama na natin na nag-share ng kanyang blessings kay tatay at sa kanyang anak. Ang lalaki nagregalo ng sapatos at tsinelas na makikita sa viral video na meron ng 5.8 views sa Facebook. 5.8 million views and counting. And ito pa, 3.5 million views sa TikTok. Diba? Ito na, tara na't makipagkwentuhan sa Good Samaritan from Cavite. Ariel Reyes Jr., good morning! Good morning po. Good morning po. Bati ko muna, Ariel, sa mga kada natin. Hello po, good morning po sa mga kada natin dyan. Hello po sa mga taga-General Trias, Cavite po. Ayun, nakita na natin yung video na sinabi natin, milyon-milyon ng views. Pwede bang ikwento mo yun sa mga kada natin? Paano ba yun nangyari? Paano ba yun nabuo, yung video na yun? Actually po, yung video po, unexpected po siya. Kasi yung kasama ko po sa shop, hindi ko alam binibidyohan pala ako ng patago. Then yung si tatay po kasi yung nag-opening yung yung shop ko,
simula kinabukasan, parang 7 days yung pabalik-balik eh. Then napansin ko na siya, sabi ko, since malapit na yung birthday ko, ito yung gift ko na ibibigay sa kanya. And sabi ko, dumating man siya o hindi, bibigyan ko siya. Ayun po, kaya sabi ko yung that time, sabi ko perfect timing kasi talagang tuwing birthday ko, naghahanap ako ng na something na pwedeng ibigay sa iba. Ayun po. Pay it back, no? Nung Yes una mong po. nakita si tatay, nung first time niyang bumisita sa iyong shop, meron ka na bang napansin kakaiba kay tatay? Opo, kasi sila, maglolo sila. And yung damit nila talagang madumi, ganun po. Pero sa ibang shop kasi pag ganun, hindi nila papasukin, ganun po. Pero sa akin, tinreat ko siya ay customer to. Kaya hinayaan ko lang siyang tignan. Tapos, habang pumupunta siya araw-araw, sabi ko, doon ko siya nakikilala na minsan tinatanong ko siya, Tay, taga saan po ba kayo? Tapos hanggang sa dumating yung point na talagang natunaw ako, talagang naano yung puso ko na sabi niya, anak, gusto kong bumili ng sapatos sa'yo kaso wala akong pera. Okay lang ba hulug-hulugan ko araw-araw kahit 100 pesos? Yun, sobrang na-touch ako doon. Sabi ko, perfect timing yung iniisip ko para sa kanya. And ayun po. And unexpected po, after uploading the video, nag-viral po siya. Ayun po. Pero sabi mo nga, di ba kanina, parang tuwing birthday mo kasi naghahanap ka ng taong babalikan mo ng blessings mo. So, ibig sabihin, hindi ito yung first time na ginawa mo to. Opo, hindi po kasi kami yung pamilya namin, lumaki po kami sa wala. So, alam po namin yung pakiramdam na nawala. Kaya kami, binabalik namin yun through kung ano yung meron kami, kung ano yung pwede namin i-share sa ibang tao. Ariel, nung sinabi ni tatay na pwede bang hulug-hulugan ko to ng tig-100 piso araw-araw, ano yung sinabi mo kay tatay? Sabi ko, Tay, hindi na kailangan kasi eto, ibibigay ko na sa ito ngayon. Ayun na yung nasa video po na pinapili ko na siya ng sapatos. Then right away po, sinukatan ko siya. Then siya na yung pumili. Then yung nagkasya sa kanya, sabi ko, Tay, ayos ba? Yun, tuwan-tuwa siya. Yung ngiti niya, grabe. Yung kahit sa ganong halaga lang, pero yung ngiti, ang laki ng impact sa akin kasi walang priceless siya. Kaya sobrang sarap sa feeling. Ayun po. After mong mabigyan ng sapatos si tatay, magpasalamat sa'yo, meron pa ba kayong interaction after that? Meron pa ba kayong communication? Opo, kasi that time po after viral video, ang dami pong nag-message. And I think ginawa kong way para mas marami pang tao ang tumulong sa kanya. Yes. And ang dami po nagpadala ng tulong sa kanya financially. In what way po sila tumulong? Hinanap nila si tatay? Or Yung saan nakatira? karamihan po kasi sa kanila OFW po. So nagpadala po sila, sabi bilhan ng groceries. Then meron din po, ayun po yung nabanggit ko po na binahan sila ng ticket pauwi. Yan. Then may mga nagpaabot din po ng monetary po. Ayun. Pauwi ng Pauwi ng province nila. Mindanao ba ito? Yes po, Mindanao. yun po. Medyo malayo-layo din yun, no? Ariel, for sure, sa pagtulong mo kay tatay, syempre hindi naman basta yan nagbigay lang tayo, tapos na yung connection, di ba? Meron pa yan kwentuhan. Naikwento ba sa ni tatay yung takbo ng buhay nila? Actually, si tatay, pati yung apo niya, ang nabanggit sa akin ni tatay, talagang sila eh. Sa pamilya nila, hindi uso yung may pagkakilan lang. Wala nga silang apelyido eh. Ganon. So, napakahirap ng buhay nila. Yung kinuwento niya na, anak, dito kami nakatira. Anak, ito yung pinanggalingan namin. Sobra akong na-touch kasi yung binigyan ko lang ng sapatos, meron pa palang kwento. Story. Na talagang deserve talaga niya na mabigyan. Ayun po, kaya sobrang grateful po ako na tamang tao yung nabigyan ko po. Dito sa yun, thank you for doing that, Ariel. Dito sa ginawa mong video, kasi di ba minsan may mga tao na pag nag-upload tayo ng video helping other people, hindi natin may iwasan na may magko-comment na, ay baka scripted lang ito, o kaya ginagawa lang ito. Meron ka bang mga natanggap na ganoon dun sa video? Sa akin po hindi ko na naisip na may magko-comment na scripted or Ang mahalaga sa akin, nakatulong ako eh. Ayun po, na bukal sa loob ko, naging way din ako para bumuhos din yung tulong para kay tatay. Yung mga bash or mga nagsasabing ganon, wala naman akong pakialam sa kanila kasi
ako yung tumulong sa tao. And ang sarap sa feeling dahil hindi nila nakita yung ngiti ni tatay na na-receive ko personally. Ayun Ibang po. pakiramdam. Yes po. Tsaka sabi mo nga, hindi naman ito yung first time na tumulong ka sa iba. Opo. Pero ito, tanong ko lang, kunyari ha, may pupunta ulit sa shop mo or dahil wala na nga yung shop, di ba? Paano kung may nanghingi ulit ng tulong sa'yo kahit hindi mo birthday or ano man, willing ka bang tulungan sila? Or kasi di ba minsan tayo, pagtutulong tayo, minsan may limit lang, may extent lang. yes Kasi po. hindi naman natin kayang ibigay lahat ng meron tayo. So, ikaw ba ganun, iniisip mo na, hanggang dito lang yung pwede kong ibigay? Sa akin po, yes. Willing po akong tumulong kasi laging nakatatak po sa isip ko na dapat tumulong tayo sa paraang alam natin at paraang kaya lang natin. Yes. Hindi natin kailangan pabonggahin or kailangan ipakita sa tao na ito yung naitulong ko, ito yung naitulong ko. Pero behind yan, wala ka na palang pera, ganyan. Maganda yung kaya mo lang. Para yung sa pakiramdam mo, parang wala kang doubt. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan siya. Kasi katulad yung sapatos, paninda ko siya. Hindi naman ikalulugi ng negosyo ko kung mabawasan ng isa. Tama. Ayun po. So, yun po. Sabi mo kanina, ginawa mo yun dahil gusto mong iregalo din yun. Birthday mo, parang regalo mo na sa sarili mo yun makapagbigay. Pero meron ba tong mas malalim na dahilan kung bakit mo tinulungan din si tatay? Apo, napakalalim po nung hugot na yun kasi kami po nung bata, lumaki po kami sa lansangan eh. Batang Quiapo po kami. So yung lola ko po, yung magulang ko, yung ate ko po, nagtitinda kami ng sampagita sa kalsada. So nakapaalang po kami, kaya perfect opportunity na sabi ko, dati wala akong sapatos, wala akong tsinelas. Sila pa kaya? Kaya binigay ko. Bumalik ba yung bumalik ba yung buhay mo noon na syempre ikaw walang sapatos na may tumulong din ba sa'yo nung time na yon, Ariel? Actually, wala po. Kaya ngayon Alam mo yung ginagawa ko pakiramdam siya. na Opo. kailangan ng tulong ng isang tao. Opo, kasi dumating din po kami sa sitwasyon na gano'n. Kaya sabi ko, ate ko talagang open hand na tumulong sa ibang tao. Kaya sabi ko, susundan ko yung yapak nito and ayun yung way ko na kaya. So proud of you, Ariel. Meron ka bang, syempre, nakaahon na, medyo gumiginhawa na yung buhay. Ano yung natutunan mo dito na dapat ding matutunan ng mga kada natin? Ayun lang, simple lang po na maikli ang buhay, gumawa lang tayo ng mabuti lagi sa iba. Saka katulad ng sabi ko po kanina, pagtutulong tayo, dapat hindi tayo magdadalawang isip. Saka tumulong lang tayo lagi sa paraang alam natin at sa paraang kaya natin. Ayun po. Maraming salamat, Ariel. Gusto mo bang imbitahan yung mga kada natin na i-follow yung social media para baka mas ma-inspire sila lalo? At kung meron kang mga tinutulungan, baka mas matulungan din ng mga kada natin yun. Ayun po. So mga kada namin, iniimbitahan ko po kayo na pwede nyo po akong i-follow sa aking FB page po na Kuya A. Dahil kuya ko ng Cavite. So, and pwede nyo rin po ako i-message sa aking personal account po na Ariel Jr. F. Reyes. And meron din po tayo sa TikTok na Kuya A din po. Ayun po. And syempre, binabati ko rin po yung pamilya ko at sa mga taga-lugar namin dyan. Ayun po. Batiin mo na rin si tatay, baka pwede niyang mapanood to. Yan. Hello tatay, naway maglandas ulit yung landas natin at pag nakita kita ulit, sabi ko sa'yo, yung muling pagkikita natin, excited na nga ako makita ka ulit eh. And hopefully, makita ka namin ulit soon. Yes, Sana sana mamit din magtagpo namin yung si inyong tatay. landas. No? Yes po, yes po. At isa pa, baka pwede ka na rin magbigay ng thank you dun sa mga kada natin na tumulong kay tatay. Ito na yung platform to say thank you to everyone. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng tumulong po kay tatay, sa lahat ng nagpaabot. Financially, grocery, pambili ng ticket, pambili ng sapatos ng anak niya sa probinsya. Lahat po yun, sobrang appreciated ko po yun. And ganun din po si tatay. Yung ngiti niya, grabe, ibang-iba that time. Kaya sabi ko, maraming salamat po sa inyo. Ayun po. Thank you, Kuya A. Salamat, Kuya A. Natawa Yes po.
po, Kuya Ipo. Thank you, Ariel Reyes Jr. sa pag-share ng iyong inspiring story. Sana hindi ka magsawang mag-pay it forward sa mga taong nangangailangan. Oo nga. At sana ay mas marami ka pang blessings na matanggap para mas marami ka pang matulungan, Opo, di ba? yes po. Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.